Lalong nagigtingan ang aking mga ugat sa aking katawan. Tumabi sa akin si Hipag sa pagkakaupo habang si Mrs. patuloy lang sa kanyang ginagawa. Sa pagtabi sa akin ni Kat, ay hinubad niya kaagad ang t-shirt. Hinaplos ang aking dibdib at nakipaghalikan sa akin. Muli ko na namang matitikman ang malambot na labi ng aking Hipag. Ikaw naman sis dito, utos ng aking asawa sa kapatid. Kumala sa pakipaghalikan sa akin si Kat bago nagtungo sa pwesto ng kanyang ate. Akma niyang hubarin ang kanyang uniform pero pinigilan ko siya. Wag mo nang hubarin yan, Kat. Gusto ko kasing maranasan na makipagniig sa naka-nurse uniform, sabi ko sa kanya. Nagtawanan na magkapatid sa narinig. Sumunod naman si Kat sa aking hiling na wag hubarin ang kanyang uniforme. Sinunod na naman niya ang kanyang ate na ako ay kanyang pasayahin. Nagtingin na naman kami ng aking asawa at nagpasalamat ako sa kanya. Kumindat lang siya sa akin at nagsabing enjoy lang daw. Hindi nagpatalo si Mrs. at pumunta sa kwarto. Magbibihis din daw siya ng uniform. Nagtawanan kaming tatlo sa balak. Tila role-playing ang nangyari. Ako ay nakikipagniig sa dalawang nurse. Habang nagbibihis si Angel, ay sinabi ko sa aking Hipag na gusto ko rin siyang pasiyahin. Nagustuhan niyang idea at kapwa namin pinapasaya ang bawat isa. Kahit nagaling sa duty, ang aking Hipag ay hindi amoy pawis, bagkos, napakabango nito. Lumabas na si Mrs. at naka-uniform na rin. Nagtawanan kami sa sitwasyon, saya at init ng aming mga katawan, ang aming nararamdaman ng mga oras na yon. At sinimulan na naming tatlo ang isang mainit at hindi ko makakalimutan na mga sandali, mga ingay at sigaw. Ang tangi kong naririnig sa loob ng kondo. Saglit ay lumingon ako sa TV at nakita ko ang refleksyon namin sa sopa. Isang napakagandang sitwasyon ang aking nakikita. Una kong inangkin ay ang aking Hipag. Sumunod ang aking asawa. Ang saya sa piling habang ang aking asawa ang aking kaniig. Kuya, pasayahin mo nga ako ulit. Wika ni Kat sa akin. Lalo akong nag-init sa mga sinabi ng aking Hipag. Napakalambing kasi nito magsalita. Tumayo na lang ako at sumenya sa kanya na handa ko na siyang pasayahin. Pero bago yon, tumingin muna ako sa aking asawa. Tila nangihingi uli ng permiso. Sige lang babes, enjoy the moment, sagot ni Mrs. Pinasaya ko si Kat. Ilang saglit lang ay naramdaman kong malapit na niya marating ang kasukdulan. Kaya lalo kong pinag-igihan ang aking ginagawa. Kuya Bogs, sigaw ng aking Hipag. Habang palapit ng palapit na mararating niya na ang kasukdulan. Si Mrs. naman ay narating na rin ang kasukdulan. Pero syempre, hindi ako papahuli. Kaya pinagbuti ko ang pag-angkin sa aking asawa at narating ko rin ang kasukdulan. Ayos ba babes? Nakangiting tanong ng aking asawa. Thanks ate and kuya. Natatawa at malambing na tugon muli ni Catherine sa amin. Nang matapos ang aming napakagandang umaga, ay nagbihis na ako at nagtungo sa paaralan ng aming anak upang siya ay sunduin. Naiwan ng aking asawa at si Hipag sa unit namin ng kapwa pagod sa mga nangyari. Ibinilin ko din bago ako umalis ay mag-ayos na sila at baka abutan pa namin ng bata. Dumating kami ng aming anak at naabutan ko magkapatid na nakaayos na at nanonood ng TV. Nakaligo na rin si Hipag at medyo basa pa ang kanyang buhok habang nakaupo sa sofa. Ganon din ang aking asawa na bagong paligo. Umandar muli ang aking imahinasyon at iniisip kong sila ba'y sabay naligo. Hi mami! Hi tita! Pati ng aking anak sa magkapatid. Dumiretso ang aking anak sa kwarto upang magbihis at tuloy dampot ng iPad ni Hipag at naglaro. Si Angel at Kat naman ay patuloy at busy sa panonood ng TV. Umupo ako sa tabi ng aking asawa at nag-relax. Kuya, dito naman sa gitna namin. Malambing na tinig ni Kat. Shh!
Tugon ng aking asawa sa kanya. Pinawala ng aking asawa si Kat sa mga sinabi. Alam kong gusto ng aking asawa na limitahan ang aming closeness. Lalo na't nandun ang aming anak na kahit bata pa ay maaari nang makapagsalita at posibleng makabanggit sa kanyang mga lola. Ayaw naming parehas mangyari ang ganon. Nakatulog si Kat sa sopa bago sumapit ang tanghalian. Gawa ito na siya ay galing sa kanyang duty. Hindi namin siya ginising upang kumain dahil alam naming pagod din siya. Habang kumakain ay di ko maiwasang tumingin sa natutulog kong hipag na ang suot ay manipis na t-shirt at napakaiksing short. Napapansin ito ni Mrs. pero hindi siya nagagalit. Sa isip ko ay permit is still up. Napangiti na lang ako. Kinagabihan ay muli naghanda si Kat sa kanyang pang-duty at sinabihan akong ihatid daw siya. Muli, gawa ng day off ulit ng kanyang kasamang si Karina. Pumayag naman si Angel at nagsabing mauna na siyang matulog kasi may pasok pa ulit siya kinabukasan. Inihatid ko si Kat sa ospital na kanyang pinapasukan at sa loob ng kotse ay masaya pa rin kami nagkukwentuhan. Isang halik sa pisngi ang binigay niya sa akin bago bumaba ng kotse. Tinanong ko siya kung susunduin ko ba siya kinabukasan. Subalit tumanggi siya at sinabing mag-conflict sa paghatid ko sa aking anak. Tumango na lang ako at sinabing mag-ingat siya sa pag-uwi bukas. Lumipas ang ilang araw ay ganon pa rin ang aming routine. Nagniniig kaming tatlo kapag day off ng aking asawa at pag-uuwi si Hipag. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa mga araw na iyon. Araw-araw, iba-iba ang itinuturo ni Angel sa kapatid. Hindi na kami nakakapagniig ni Kat nang kaming dalawa lang. Palaging may permiso ni Angel at syempre kasama siya. Isang araw ay naiba ang aming routine. Day off ni Catherine. Hindi siya umuwi sa aking biyanan at may pasok naman din daw siya sa susunod na araw. Pagkahatid ko sa aming anak sa school ay naabutan ko si Kat na nag-aagahan. Alam na misis na day off ng kapatid at alam niya na pwedeng may mangyari. Sinabi niya agad na pwede ngunit hanggang pagpapasaya lamang. Natuwa ako sa permiso ng aking asawa. Kahit pagpapasaya lamang, okay na sa akin. Basta solo ko si Hipag. Niyaya ko ni Kat na saluhan siya sa pagkain. Sumalo ako at kumain na rin. Naunang natapos si Kat sa pagkain at nagpaalam na maliligo na. Tinanong ko siya kung may lakad siya at ang sabi niya ay wala. Pwedeng sumama sa loob? Biro ko sa kanya. Che, kumain ka na nga lang dyan. Sagot ni Hipag ngunit hindi naman siya galit. Hindi alam ni Hipag na permiso ako ngayon na pwedeng magpasaya sa kanya. Naligo siya at tinapos ko naman ang aking pagkain. Naupo ako sa sopa at binuksan ng radyo upang mag-sound trip. Lumabas si Hipag at ako'y nabigla sa mga nakita. Walang suot na pantaas na panloob si Kat. Nang lumabas ng banyo, pinapatuyo niya ang buhok gamit ang tuwalya. Namangha ako at hindi maiwasang itanong sa kanya kung bakit gano'n ang itsura niya. Bakit nagkaganyan ka? Tanong ko sa kanya. Bakit? Pangit ba? Sagot ni Kat. Nakanganga ako ng ilang saglit sa nakita. Ngayon lang kasi nakita ko si Hipag na may suot na ganoong panloob. Dati-rati, puro regular na panloob ang suot niya. Simple lang ang kulay. Ngunit ngayon, tila nag-upgrade na si Hipag. Kahit ang aking asawa ay hindi nahilig magsuot ng ganon dahil mahirap daw isuot ang ganoon. Hindi naman, bagay nga sa iyo eh, sagot ko sa kanya. Bagay naman talaga sa kanya kasi katamtaman lang ang kanyang pangangatawan. Habang nagpapatuyo ng buhok, ay humarap si Hipag sa aming salamin na malaki sa sala. Kumending-kending pa ito sa salo ng musika sa binuksan kong radyo. Hindi ko alam kung kanyang sinasadya na sayawan ako upang akitin ako o talaga lang magiliw ang aking Hipag.
Habang ginagawa niya to, para naman ako nasa VIP room sa isang beer house at pinamamasdan ang pagsayaw ng isang GRO. Tumalikod si Hipag mula sa salamin at tumarap sa akin. Kuya, paabot naman ako ng sando ko dyan. Utos ni Kat sa akin na may kahalong lambing. Wag na. Okay na yan, Kat. Sagot ko naman na pabiro. Ikaw ha, kakaiba ka talaga kuya. Naaakit na ba kita? Natatawang balik niya sa akin. Napatitig siya sa akin at di ko maitatanggi na ako'y tinatablan na sa mga nangyayari. Bago siya tumungo sa kinakaupuan ko, ay napagmasdan ko ang kanyang katawan. Umupo siya sa aking tabi at hindi na siya nagsuot ng anumang pang-itaas. Okay lang ito dahil alam kong 3 lang kaming may susi ng unit at walang ibang biglang papasok sa mga oras na iyon. Magkatabi kami sa sopa at mabilis na rin ang tibok ng aking puso. Inabot niya mula sa kanyang pwesto ang iPad na nakalapag sa side table ng sopa. Dahil sa pagkakaabot ay nadikit ang aking tiyan sa kanyang katawan. Tila wala kay Hipag at relax na parang wala siyang kasama sa bahay. Kuya, okay ka din ha? Handang-handa ka na? Wika ni Kat. Ngumiti lang ako sa kanya at inopen niya ang iPad. Habang nagbabrowse sa internet ay kinakausap niya ako. Hindi ka ba magdadamit? Tanong ko sa kanya. Okay lang ako kuya. Wala namang ibang tao dito eh. Sagot niya sa akin. Gusto mo bang hawakan? Sabi niya ulit. Kasual na kasual ang pagmumungkahay niya sa akin na tila walang pakailan kung ano ang gagawin ko sa nakabuyang-yang niyang katawan. Busy pa rin si Kat sa pagbabrowse sa iPad. Ano kuya? Hahawakan mo ba? O magdadamit na ako? Wika niyang muli. Dahil dito ay hinaplos ko ang kanyang katawan. Magkatabi kami ng sandaling iyon at patuloy ako sa aking ginagawa. Maya-maya pa ay inalis niya ang towel sa buhok at nagpaalam sa akin na pwede daw ba siyang humiga sa kandungan ko. Pumayag ako sa hiling ng aking hipag. Sa posisyon namin ay nakahiga siya sa aking mga hita habang siya naman ay hawak-hawak pa rin ang iPad. Dinantay ko naman ang aking kanang kamay sa kanyang tiyan at nilaro-laro ang paligid ng kanyang pusod. Nakikiliti si Hipag sa aking ginawa. Kuya naman sambit ni Kat at biglang inalis ang aking kamay at ito'y inilipat sa ibang parte ng kanyang katawan. Dito na lang, ulit ha. Lambing na tungon ni Catherine. Mga ilang minuto ring hinaplos-haplos ko ang katawan niya at kinuha ni Hipag ang aking kamay at hinawakan na lang yon. Magkasukpong ang aming mga palad. Alam kong nag-iinit na rin si Hipag sa ginagawa ko sa kanya. Busy pa rin siya sa pag-i-internet at Facebook lang ang kanyang tinitignan. Napapakagat-labi pa ang aking Hipag kapag pinipisil ko ang palad niya. Naalala ko ang bilin ni Mrs. Pagpapasaya lang daw ang pwede ngayon. Hindi naman siguro masama kung iba ang gawin ko kay Kat ngayon. Kawawa naman siya kung ako lang ang makakarating sa kasukdulan pag nagkataon. Dahil sa pagnanasang aking nararamdaman sa mga oras na yon, walang sabi-sabing pinasaya ko ang aking Hipag. Nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. Inilapag niya ang hawak na iPad sa lamisita at inayos ang aking braso. Na malipit sa saya ang aking Hipag. Sa oras na iyon, nakapikit at dinarama ang bawat ginagawa ko sa kanya. Kuya, ani ni Kat. Bakit? Okay ka ba, Kat? Sagot na tanong ko. Gusto mo bang pasayahin kita? Tugon niya sa akin. Siguro nga ay hindi niya alam na may permiso kami mula sa aking asawa. Dati ay hindi siya nagsasalita kung pasasayahin niya ako. Tumango ako at tumagilid si Kat upang simulan niya ang pagpapasaya sa akin. Napakasaya ng aking nararamdaman nang maramdaman ko
ang ginagawang pagpapasaya ni Kat sa akin. Kat, ang galing mo naman talaga. Wika ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Nagtatanong kung anong oras ko daw ba susunduin ang kanyang pamangkin. Sabi ko, mga 1 oras pa. Kaagad namang ipinagpatuloy ni Kat ang kanyang ginagawa. Sa isip ko, ay hudyat na to na. Bilisan na namin ang aming ginagawa upang hindi na ulit siya mabitin gaya nung nakaraan. Mula sa pagkakaupo ay kinalabit ko si Catherine. Inutusan ko siyang bumaba sa carpet at sumunod naman siya. Agad naman naming ipinagpatuloy ang pagpapasaya. Alam ni Hipag ang gusto kong mangyari. Parawas kaming nasasiyahan sa aming ginagawa nang biglang may sinabi si Kat sa akin. Kuya, angkinin mo ko. Wika ni Kat. Nag-alinlangan ako sa pagsagot. Naalala ko ang bili ng aking asawa na pagpapasaya lang ang pwede ngayon. Kung gusto daw namin mag all the way, ay kailangan kasama siya. Tapat ako sa aking asawa. Siya ang nagde-decide at siya rin ang may permiso kung bakit nakakaniig ko ngayon ng aking hipag. Ang sabi ng ate mo, pagpapasaya lang daw ang pwede. Actually, nagpaalam ako sa kanya. Baliwanag ko kay hipag. Ganon ba? Kuya, hindi naman natin sasabihin na aangkinin mo ko. Sabihin lang natin na nagpasaya lang tayo. Wika ni Kat na parang nakakaawa ang mga mata at kagustuhan na angkinin ko siya. For the first time ay magsisinungaling si Kat sa kanyang kapatid. Tinimbang ko ang sitwasyon at ilang sandaling katahimikan. Bago man mawala ang aking pag-iinit ay nalikan ako ni Kat. So panghalikan namin ni Kat, alam niyang ganon ang gusto ko at hindi masyadong karapalang halik. Siguro ang ikukwento na rin ng misis ko sa kanya. Habang magkalapat ang aming mga labi ay pinasaya niya akong muli. Itinulak niya ako at inutusang humiga sa carpet. Wait Kat, yung protection na saan? Paalala ko sa kanya. Sinabi ko to dahil lumalagpas na kami sa permiso ni misis ay di pwedeng suwayin pag muli ang isang bilin. Dapat may proteksyon akong gagamitin kapag kaniig ko si hipag. Kahit threesome kami ay gumagamit ako ng proteksyon pag si hipag ang aking aangkinin. Dali-dali ay kinuha ni Kat ang proteksyon sa drawer. Nagmamadaling binuksan. Siya na nagtrabaho para sa akin. Kuya, okay hindi ba? Natatawang ngiti sabi ni Kat habang nasa malalim kaming pagniniig. Kinuha ko ang kanyang kamay at nag-hold hands kami. Halos lutang na ako sa pagnanasa kaya kung ano-ano na ang aking nasasabi sa aking hipag. Damang-dama ko ang pag-iisa namin ni Kat. Ganon din ang kanyang makinis na katawan pero ilang sandali lang. Ako na nagtrabaho para sa aming dalawa. Tanging ingay lang ang maririnig sa loob ng unit. Mga malalambing na ingay ng aking hipag. Hindi katulad ng mga napapanood kong mga movie na may halong trash talk. Mas gusto naming mag-asawa ang pagniniig na tahimik. Ganon din naman si Kat na ang asawa ko mismo ang nagmulat sa kanya sa kamunduhan. Humigpit ang pagkakapalupot ng binti ni Kat sa aking likuran. Tanda ng malapit na niyang marating ang kasukdulan. Binilisan ko ang pag-angkin sa kanya. Hinalikan ko muna siya sa leeg, tapos sa kanyang labi bago niya narating ang kasukdulan. Tumigil ang paghinga ni Kat at tuluyan na ngang narating niya. Ipinagpatuloy ko lang ang pag-aangkin sa kanya. Pumikit ako at tinama ang aming pag-iisang muli ng aking hipag. Walang sabi-sabi, narating ko kaagad ang kasukdulan. Buti na lang at may gamit kaming proteksyon. Hindi ko na control that time dahil sa saya ay bigla ko narating ang kasukdulan. Balak ko sana ay gaya ng dati ang gagawin ko. Nayakap ko siya ng mahigpit at saka siya hinalikan sa kanyang labi. Okay ba kuya? Tanong niya. Sabay halik muli sa aking labi. Bago sumapit ang hapon,
ay dinala ko ang aking anak sa bahay nila biyanan. Nag-text kasi ito at humiling na hiramin daw muna nila ang kanilang apo. Pagkatapos ay tumulak na ako sa ospital kung saan susunduin ko ang aking asawa. Sumama din ang aking hipag. Habang nasa kotse ay para kaming magkasintahan. Hindi mapigilan ni Kat ang paglalambing sa akin. Pinabayaan ko na lamang siya sa ginagawa dahil alam kong masaya din siya noong araw na yon. Hindi ko maiwasang itanong kung nandiligaw pa rin ba yung lalaking nakita ko dati. Si Kuya nagsiselos. Natatawang wika ng aking hipag. Ako? Magsiselos? Natatawang sagot ko sa kanya. Kunwari pa si Kuya. Balik naman niya. Labo ba ako, Kuya? Seryoso niyang tanong. Pero bahagya siya nangingiti habang hinihintay ang sasagot ko. Oo naman. Paborito kitang hipag Sagot ko sabay tapik sa hita niya. Tumigil ka nga dyan. Ako lang naman ang kapatid na babae ni ate. Malamang ako lang ang hipag mo. Natatawang wika ni Kat. Pinaliwanag ko din nung time na yon na iba ang love ko sa asawa ko at syempre sa kanya. Pero pahabol kong sinabi na pata sila pagdating sa kamunduhan. Oo, nagsiselos ako. Kako kung may iba kang makakasiping. Kinurot ako ni Catherine sa tagiliran. For the meantime, Kuya, sayo lang to. Malambing na sagot ni hipag sa akin. Sinabi din niya na syempre, darating din ang araw na posible ay mag-aasawa din siya. Pero malay ko daw kung kontento na siya sa akin at hindi na siya humanap ng iba. Nakakataba ng puso ang mga sinabi ni Kat. Napakakulay ng kwentuhan namin ng oras na yon hanggang nakarating na kami sa ospital at naghihintay na si Mrs. sa lobby. Hi babes, bati nito. O, lipat na sis. Dugtong pa ni Mrs. Pinalipat ni Angel ang kapatid sa likuran ng upuan. Sumunod naman si Hipag sa utos ni ate. Lumabas kami ng compound ng ospital at na-stuck sa traffic. O, how's your days guys? Tanong ng aking asawa. Tumingin muna ako sa kanya bago sumagot. Ngunit bago pa ako mapagsalita ay nauna ni si Kat. It was great ate. Masayang sabi ni Hipag. Aba, at mukhang sulit ang permit nyo ha? Seryosong sabi ni Mrs. Napatawang aso na lamang ako at tumingin sa rearview mirror. Nagtama naman ang mga mata namin ni Hipag at kinindatan niya ako. Hindi na nagtanong si Angel ng mga detalye at kung may pagdinig ba na naganap. Basta, alam niyang napasaya ako ng kanyang kapatid. May tiwala naman sa akin si Mrs. kahit paano. Tila lalong sumikip ang traffic. At nagyaya na lamang ang aking asawa sa madadaanan naming hall. Alam naman niyang nasabihan ko ang anak namin, kaya okay lang na dumaan muna kami sa mall upang kumain. Date ba ito, te? Birang tanong ni Kat. Che, sambit naman ni Mrs. Noon pang nanliligaw ako sa aking asawa, ay lagi na rin nasasama si Catherine sa aming mga date. Hindi ko pa napapansin ang aking hipag. Ngayon ko lang nakita ang kanyang angking alindog. Minsan nga ay nanood pa kami ng sine na kasama siya. Nandung maghaplusan kami sa loob ng sinihan habang katabi ni Mrs. si Hipag sa loob ng sinihan. Hindi ko alam kung noon time na yon ay open na sa pagtuturo about kamunduhan ng aking Mrs. sa kanyang kapatid. Nakarating kami sa mall. Matapos ang kalahating oras, sobrang traffic, ay nakaramdam na rin ako ng gutom. Habang naglalakad patungo sa kakainan namin, ay magka-holding hands kami ni Mrs. Gusto ko sanang hawakan din si Hipag ngunit alam kong hindi pwede at baka may makakita sa amin. Gusto ko sanang ipagyabang sa mga tao ng aking itong dalawang babaeng ito. Sa Shakey's kami napunta at umorder na kami ng pagkain. Nagpaalam muna si Mrs. na magbabanyo habang iniintay pa ang order. Naiwan kami sa table ni Hipag at may lumapit sa aming isang babae. Si Karina pala ito.
Second time ko nang makita si Karina. Naalala ko nung sila ay estudyante pa lang na nag-overnight din kila Kat kung may project sila. Ngayon naman ay magkasama pa rin sila sa ospital bilang nurse. Hindi ko namukaan ang kaibigan ni Hipag. Tila nag-evolve pa ito. Gumanda rin ang kanyang katawan. Napatitig naman ako sa kanyang katawan habang nagkukumustahan sila ni Hipag. Sinipa ko ni Kat sa ilalim ng mesa nang makita niya akong nakatitig sa kaibigan niya. Siya na ba ang boyfriend mo, Kat? Pero ni Karina. Oo, bakit? Inggit ka, no? Balik ni Kat at nagdawanan sila. Piling ko ay boyfriend niya ako ni Kat that time. Bumalik naman si Mrs. galing CR at umupo sa table namin. Eto naman ang asawa ng boyfriend ko. Natatawang sabi ni Hipag sa kaibigan. Hi Karina, kumusta ni Mrs. sa kaibigan ni Kat? Niyaya ni Mrs. na sumalo na sa aming mesa. Ngunit may kasama pala ito at nagpaalam na rin na babalik na sa mesa nila. Masaya kaming naghapunan, nagkukwentuhan na para magkakaibigan at nagtatawanan. Nag-text si Bianan sa aking asawa at tinatanong kung uuwi na daw ba kami. Nagpapakuha daw kasi ng gamit ng bata at gusto daw na doon muna matulog. Umuwi kami nagmamadali dahil may duty si Kat nung gabing yon. Kumuha kami ng gamit ng aming anak at idinala namin ni Kat. Naiwan naman si Mrs. dahil maliligo pa daw siya. Si Kat naman ay may kukunin din daw sa bahay nila. Sa kotse ay hinawakan ko ang malambot na kamay ng aking Hipag. O bakit kuya? Tanong nito. Wala lang. Hindi kasi kita nahawakan kanina sa mall. Dito na lang. Malambing kong tugon. Namula si Hipag sa aking sinabi. Sinabi ko din sa kanya na hindi lang naman pagniniig ang habol ko sa kanya. Deserve din kako niya ang lambingin. Hinalikan niya ako sa pisngi pagkatapos ko magsalita. Matapos kilabyanan ay bumalik na kami sa kondo. Naabutan naming nanonood si Mrs. ng TV. Hindi ka pa ba maliligo sis? Tanong ni Mrs. sa kapatid. Maaga pa naman. Sagot nito. Sasabay nga pala ako kay Karina ngayon. Wag mo na akong ihatid kuya. Dito ka na kay ate. Natatawang biro nito. Humiga muna si Catherine sa hita ng kanyang ate at ako naman sa isang gilid ni Mrs. Hinaplos ni Angel ang tiyan ni Hipag na parang naglalambing. Dito ay inopen muli ni Mrs. ang tungkol sa ginawa namin kanina. How was it, sis? Tanong nito. It was so good ate. Sagot nito. Baka naman may nangyaring hindi ko gusto ha. Wika ng aking Mrs. Si ate talaga. Hindi naman. Nabitin nga ako eh. Pero okay na din kasi napasaya ko naman si Kuya Bogs at ako din. Masayang wika at natatawa pang tugtong ni Hipag. Hindi ko na malayang naidlip pala ako sa tabi ni Mrs. Naramdaman ko na lang na bumangon na si Hipag at maliligo na daw siya. Niyaya pa ni Angel ang kapatid kung gusto daw sumama sa aming pagniniig. Subalit tumanggi si Kat at tumingin sa oras. Malilate na daw siya. Alam ko na kaya tumanggi si Kat ay dahil nakaisa na siya kaninang umaga. Pumasok na sa banyo ang aking Hipag at naiwan kami ni Mrs. sa sofa. Tumingin sa akin si Angel at walang ano-ano'y sinil niya ako ng halik. Nag-init yata si Mrs. sa kwentuhan nila ni Kat kanina. Sinabayan ko na lang ang gusto niya na mangyari. Sandali lang babes ha, pagod din ako eh. Gusto ko lang matikman ang pogi kong asawa. Lambing ni Angel. Sabay pagpaparaya sa akin. Habang naliligo ang aking Hipag, ay inaangkin ko naman ang aking Mrs. sa sala. Ilang saglit lang ay narating ko kaagad ang kasukdulan. Sakto namang lumabas si Kat sa CR at nakita kami ng ate niya na nakahiga sa sopa. Wala kaming suot na kahit na ano pa man. Wow te ha, ang bilis. May lakad. Nagmamadali. Biro ni Hipag. Hindi niyo naman sinabi na mabilisan lang pala ang gagawin niyo. Sana nakisali ako
Andaya mo ate. Tila nagsiselos na wika ni Hipag sa ate niya. Nagtawanan lang kami ni Mrs. sa mga reaksyon ni Kat at tuloy na siyang nagbihis ng uniform. Tuon na din nagbihis sa aming harapan si Kat at tila nangaakit na kumikending habang nagbibihis. Hinawakan muli ni Mrs. ang aking matigas na muscle dahil ginagawang pangaakit ni Kat. Sis, gusto mo ba ito? Tanong ni Angel habang hawak-hawak ang aking matigas na braso. Naku ate, andaya mo eh. Malilate na ako. Sagot ni Kat. Ate dapat bukas, pwede kaming magniig ni kuya ha. Dagdag pa ni Hipag. Pag-iisipan ko, sagot ni Mrs. Napangiti ako sa sagot ni Mrs. Alam ko naman na pag pag-iisipan ko, ang salitang yon ay malamang oo ito. Nagpaalam na si Kat at nasa ibaba na daw ang kaibigang si Karina. Humalik na ito sa ate at sa akin bago umalis. Wala nang pagbawal si Mrs. that time kasi wala naman ang anak namin nung gabing yon. Bye sis, bye kuya. Sabay halik at hawak sa aking matigas na braso bago umalis. Napakapilya talaga ng aking Hipag. Pagkalabas ni Kat sa aming unit ay naramdaman kong humigpit ang hawak ni Mrs. sa aking katawa. Bigla na lamang niya akong pinasaya. Babe, isa pa nga, hiling ni Angel sa akin. Tumango na lamang ako at nagpaubaya. Ngunit humiga si Mrs. tila nagsasabing ako daw ang magtrabaho. Umayo naman ako dahil alam kong pagod siya sa trabaho. Inangkin ko ang aking asawa. Gusto kong pasayahin ng gusto si Mrs. nung gabing yon para pumayag siya na makasiping ko si Kat bukas. Naisip ko ang gagawin ko na. Babe, malapit na ako. Wika ni Angel. Nang marinig ko yon, pinilisan ko ang pag-angkin sa kanya at tuluyan niya nang narating ang kasukdulan. Matapos makarecover ay hindi naman nagpatalo ang aking asawa. Pinasaya niya ako. At nang marating ko ang kasukdulan, ay magkayakap kaming natulog sa sala at doon na inabutan ng umaga. Nagising ako ng 7 a.m. dahil sa ingay ng katok sa aming pinto. Dali-dali ako nagbihis at pati si Mrs. pinag-ayos ko. Sabay tungo niya sa kwarto.